Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4:09 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napektuhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo. Kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligad nga 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Ngayong hapon, ini ang Headliners Boss. Huwebes, Hunyo 18, tuig 2026. Ini ang inyo tag balita, Joseph Paul Nobla sa Tarosa. Kagkaroon sa mga pangulong dinalan. Kandaan sa Western Visayas Medical Center sa Linog, gintako sa second quarter nationwide simultaneous earthquake drill. 22 ka ROTC cadets nga na food poison nakagwa na sa ospital kag stable na ang kondisyon. Top 5 most wanted person sa Aklan na dakpan sa Malinaw. Kagaron sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Gintako sa gandaan sa Western Visayas Medical Center sa pagresponde sa Linog bilang pilot area sa second quarter nationwide simultaneous earthquake drill sa Western Visayas. Ang ceremonial button pressing ginpangunahan na day OCD6 Officer in Charge Attorney Melissa Banyas ag WVMC OIC Dr. Patricia Tobias nga nakatag sang signal sa tanang nga nag-upod nga WVMC doctor staff kang mga pasyente nga mag-drop, cover and hold. Ang daytime exercise kabayan sang synchronized countrywide effort noon matagos ang disaster readiness kag inyang ginbuilugan man sa mga stakeholders nga nalakipan sa DILG, DSWD, DICT, DOH, DPWH, BFP, PNP, Coast Guard, PRC, Iloilo Chapter, 301st Infantry Brigade, ICAG, FedFAR, PDRRMO Iloilo, kag Iloilo City DRRMO. Importante sunod sa OCD6 nga regular ang pagpanghanda sa mga pumulo sa Linog ug mapataas pang hibalo in kaso may magluntad sa ilang lugar, ilabi na sa isa ka public hospital. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa iban pa naton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. publiko ginapangabahin nga seryosohon ang mga earthquake drill. Detalye sa balita, Hope Torrecha. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginatos ka empleyado ang nagbuylog sa second quarter nationwide simultaneous earthquake drill sa Antique. Sunod sa provincial government, 231 ka government employee ang nagbuylog sa earthquake drill. Kaupod ang 228 kakatapos ang Antique Provincial Police Office kag napulo ka miyembro sa Bureau of Fire Protection. Sunod kay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer Broderick Train, dapat kabigon sang tanan nga seryoso ang mga ginahiwat nga earthquake drill. Ilabi pa nga sandamlag lang naka-eksperyensya ang probinsya sang serye sang Linog. Gintawag naman ni Train nga madinalagon ang kahiwatan naging pasakupan sa mga naglain-lain na opisina sa Kapitolyo kag national government agency sa probinsya. Samtang nanging kahigayonan man ang NSED nga makita pa ang mga dapat baguhon kag pag-unon partikular sa evacuation procedure kag ang nangin hulag sang personnel halin sa hazardous areas padulong sa mga gin-identify nga safe zones. Ginpangabay ni Train ang inventaryo sa mga building agud may baluan kung safe ang mga ini sa Linog. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Samtang sa ibang panaton nga balita, Iloilo City Government nakigbahin sa giniwang nga second quarter nationwide
o National Simultaneous Earthquake Drill. Detalye sa balita, General. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagpanaog ikan sa ibabaw sang Iloilo City Hall building ang mga empleyado sang Iloilo City Government kasunod sang pagluntad sang linog. Ini ang senaryo sa giniwat nga second quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Kabahin sa pagpasanyog sang disaster preparedness sa diin gintakos ang kahandaan sa mga empleyado sa emerhensya. Nag-survey evacuation area ang Plaza Libertad sa diin nagpwesto ang mga empleyado. Nangin matalunsay naman naging patigayon nga drill apang hindi malipod nga mayara gihapon sa mga naobserbaran nga wala nagaseryoso sa protocol sang pag-duck cover and hold suno kay Attorney Ricardo Iscanlar III, Incident Commander sang NSED sang City Hall. May mga improvement naman nga nakitaan sa drill kasubong sang madasig nga pagpapanaog sa mga empleyado sa diin natigayon sang halos 6 ka minutos suno kay CDRRMO Disaster Response Division Head Darwin Jomil Papa. Paagi sa drill, mas mapaalerto pagit nga mapasanyog ang kahandaan sa tagsa ka empleyado, mga organisasyon kag institusyon sa kung ano ang pagaymoon pananglit magluntad ang mabaskog nga linog. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakipang kalatapan sang Land Transportation Office sa mga nagupod sa nationwide simultaneous earthquake drill subong adlaw. Sa opisina sa LTO-6 nagpatayan sang drill ang mga personal kag staff sang ahensya sa pagpanguna ni LTO-6 Regional Director Attorney Garjoso Duspan II kag Assistant Regional Director Jack Kunlo magla sa LTO sa Barangay Quintin Salas sa Haro Iloilo City lakipman sa nagupod ang mga district offices sa Bilog Kapanay kag Guimaras. Paagi sa duck cover and hold mapasiguro nga tayuyon organisado mapasanyog ang response sa emerhensya sa tiun sang paglinog. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sikat na naton nga balita, nag-upod man ang mga empleyado kag kliyente sang Iloilo Provincial Capital sa second quarter national simultaneous earthquake drill. Ginpamunan ni retired Police Colonel Cornelio Salinas, hepe sang PDRRMO, ang drill sa Kapitolyo. Una na impahig ni Salinas, nasandig sa assessment sang ilang mga engineer may kasarang Kapitolyo sa magnitude 8 nga linog. Dungan sini, pangabahay sang PDRRMO chief nga dapat tanan nga building sa probinsya nagasunod sa husto nga standard nga ginset sa building code. Sa Nobyembre, nakatalana naman nga magpotensang training ang PDRRMO sa collapse structure search and rescue agud mahanas ang kapabilidad sa tiun sa pagkaguba sa infrastruktura tuga sang mabaskog nga linog. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga personnel sa DTI-6 nagpakigbahin sa NSED. Detalye sa balita, JP. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Pagpagigbahin sa ginhiwat na second quarter national simultaneous earthquake drill kung NSED ang mga personnel sa Department of Trade and Industry Western Visayas. Kasunod sa paghuli sa alarm, ang mga personnel sa DTI Region 6 istrikto nga nagsunod sa duck cover and hold nga protocol kag amat-amat nga nagpadulong sa gintumod nga evacuation area. Agud masiguro ang matawag nga emergency response, ang incident management team ang nagpanguna sa paggiya sa evacuation kag accounting sang tanan nga staff. Sunod sa DTI Region 6, ang regular nga pagpasakop sa ahensya sa NSED kabahin sang ilang mga pagdiuha nga makatukod sang kultura sang disaster resilience kag pagsiguro nga ang ilang mga personnel handa kag safe anuman nga oras. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Stable na ang kondisyon kag nakagwa na sa ospital ang 92 ka kadete sa ROTC nga nag-training sa Camp Adriano Hernandez, Tingle, Iloilo. Sa ginpagwa ang official statement sang 6th Regional Community Defense Group Reserve Command Philippine Army, naka-eksperyensya sa sintomas ang food poisoning ang mga kadete matapos magkaon sang pork adobo. Kasunod sa natabo sa mga kadete, gin-activate sang training officials ang emergency response protocols kag gindala sila sa pinakamalapit nga mga ospital para madapatan sang pagbulong. Nagkoordinar man ang militar sa pamilya sa mga kadete agud makahatag sang timely update sa ila kondisyon. Suno kay Colonel Edralin Poblete, hepe sang 6th RCDG, prioridad nilang welfare sa mga kadete kag komitido silang magatag sa nagakaigo nga suporta sa ila.
Sa natabo sa mga kadete, magapatuman sila sa dugang safety measures sagud mapabasko ang food safety kag health protocols para sa ilang mga masunod na training activities. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado sang kapulisan ang top 5 most wanted person sa Aklan sa Banwasang Malinaw, Aklan. Ang suspect ginkilala nga si alias Gerald, 35 anyos, kag residente sang Malinaw, Aklan. 2 counts of qualified rape ang ginapangatubang nga mga kaso sang suspect. Gitingog nga puwersa sang Malinaw Municipal Police Station, Aklan Police Provincial Office Tracker Teams, kag Aklan Maritime Police Station ang nagpatigayon sang operasyon. Ang nadakpan nga wanted person ang yara na karon sa kustudiya sang Malinaw MPS para sa proper documentation kag disposition antes iniitugyan sa korte nga nagauyat sang iya kaso. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. nagpabugal ang Banwa sang Malay Aklan matapos nga mangin back-to-back winners sa Provincial Search for 4-Piece Exemplary Children kagwarang Pantawid Pamilya. Si Mary Jean Magpusaw ang hiningadlan nga 4-piece exemplary child kag nakuha man ang best in interview kag best scrapbook documentation samtang ang Cabalias family ang giningadlan nga huwarang Pantawid Pamilya. Ang iban pa nga exemplary winners amo sa Carl Kester Morientes ang nabas ang first runner-up, si Marcelu Regalados ang kalibang second runner-up, aging pasidunggan pa sang best in talent kag production number. Sa pamilya ang Joaquin family sang Batan kag Rosello family sa New Washington ang nag-angkon sang first kag second runner-up. Yung pasalamatan sa PSWDO ang tanan nga partisipante sa paghatag sang Aquan Bag samtang ginpabutyag ni Provincial Link Stephen Suahico Jr. Niya pagpasalamat sa tanan nga nagbulig sa madinalag-on nga programa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, 108 ka job seeker hard on the spot sa duha kadlaw nga trabahong digital job fair sa Iloilo City. Detalye sang balita, JP Herbas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagdangat sa 108 ka job seeker ang hard on the spot sa trabahong digital job fair sa Department of Information and Communications Technology kung DICT sa Iloilo City sang Hunyo 16 kag 17. Katuwa ang dolar kag peso Iloilo City, handom sang DICT nga matagan sang oportunidad ang mga Pilipino pinaagi sa pag-angot sa mga job seeker sa mga ICT-enabled jobs. Siro sa peso Iloilo City sa 523 ka aplikante nga nagparehistro sa duha kadlaw nga job fair, may masobra 300 kiban pa ang nagkinahanglan sang dugang nga interview agud mabaton sang trabaho. Isa sa mahat sa job fair si Salvacion Cabarles, fresh graduate gikan sa Ligades, nga tuman ang pagpasalamat sa benepisyo nga dala sang programa, ilabi na subong nga mabudlay ang pagpangita sang obra. Ana sabit nga job fair ang ginpakigbahinan sang 20 ka kumpanya kun sa diin 13 ang kabahin sang BPO industry. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Inasaulog sa Bacolod City subong Hunyo 18 ang ika-88 nga Charter Day sini. Ang selebrasyon isa kapag pasidungog sa kasaysayan, kultura, pag-uswag, kag sa kada Bacolodnon nga nagabulig sa pagtukod sa mas mabaskog, mas matinlo, mas matawhay, kag mas mainuswagon nga syudad. Ginbuksan ang selebrasyon sa 88th Charter Day sa Bacolod City pinagi sa isa ka parada. May giniwat man nga job fair nga gindugukan sa madamo nga nagapangita sang trabaho sa lokal kag abroad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sobrang 500 ka mangunguma sa Meg-aw kag Binggawan na serbisyuhan sang DA pinagi sa Agri Services Caravan. Detalye sa balita, JP. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagdangat sa masobrang 500 ka mangunguma gikan sa Miag-aw kag Binggawan ang naserbisyuhan sang Department of Agriculture Western Visayas pinaagri sa ila Agri Services Caravan. Katuyan sa programa nga mahatagan ang mga mangunguma sang mas mahapos nga access sa mga importante nga serbisyo pang-agrikultura. Lakip sa mga serbisyo ang pag-analyze sang duta, teknikal nga konsultasyon, kag mga lecture tuhoy sa crop protection. Nagalaw naman ang ahensya nga pinaagi sa programa, mapabas kung pang ihibalo kay kasarang sa mga manguna, agud malabot ang mas mataas nga produksyon, kag mas dekalidad nga ani. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas,
Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Dole Regional Office 6 nagpatayon sa high impact safety inspection sa mga high-rise construction. Detalye sang balita, WVSU intern Michael Jansen de la Cruz. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagpatigayon ang DOLE RO6 sa Interagency High Impact and High Visibility Inspection sa mga ongoing high-rise construction projects sa bilog na Western Visayas sa June 10 to 11, 2026. Ginpangunahan ni Regional Director Attorney Sixto Popoy Rodriguez ang operasyon kaupod ang SSS, Pag-ibig, PhilHealth, DPWH kag mga LGUs. Ginsubudan ang ining aktibidad kasunod ang mga kabalaka sa construction safety matapos ang natabo nga building collapse sa Angeles City, Pampanga. Ang katuyuan sining synchronized inspection ang masiguro ang compliance sa mga kumpanya sa occupational safety and health standards kag proteksyohan ang kaayuhan sa mga trabahador. Paagi sa Regional Director, mag-a-issue man ang DOLE isang work stoppage order kung may makita nga imminent danger. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Michael Johnson de la Cruz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Preska ko tanong ng ruta sarang mabakal sa maging pamtang rolling store sa kilis ng La Paz Plaza kada Martes kag Huwebes. Detalye sa balita, Janelle Barra. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Preska nga mga utanon prutas, dried fish kag madamo pa mahimo o bakal sigin pahamtang nga mga rolling store sa kilid sa La Paz Plaza. Sunod sa vendor nga si Mildred Cangas gikan sa Banwasang Leon, sila nagabaligya sa rolling store kada Martes kag Huwebes. Halin alas 7 sa aga tubto alas 12 sa udto. Ang maayong nga balita bangod barato lang kag direkta nga halin sa mga manguma ang ilagin na baligya kasubong sang pipino, abukado, kabatis, okra, mga utanon, saging, paho kag madamo pa. Ginpahayag naman sa mga vendors nga maayo ang baklanay sang ila baligya nga utanon subong labi pa kag nagbukas na ang klase. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DNR Express permitting on wheels gindala sa Roas City. Detalye sa balita, Hope. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Gindala sa Department of Environment and Natural Resources Region 6 kaupod ang Environmental Management Bureau kag Mines and Geosciences Bureau kag DNR Capiz ang DENR Express Permitting on Wheels program sa Dingoy Rojas Civic Center kag Robinson's Place Rojas City, Capiz. Katuyuan sini nga mas mapalapit sa mga pumuluyo o mga serbisyo sang ahensya. Sa duha ka adlaw, nakaagom ang mga partisipante sang ihibalo sa environmental laws bangod sang ginhiwat nga lectures. Gindalaman ang permitting processes kag sustainable environmental management sa Rojas City halin Hunyo 17 tubtub 18. Ginasikaso sang DNR personnel ang pagproseso kapag issue sang naglain-lain nga permit kag clearance. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpakita sang dedikasyon kag suporta mga intern sa sa West Visayas State University kag University of the Philippines nga nagpartisipar sa municipal orientation para sa panahon ng Pagkilos Philippine Community Resilience Project para sa pagpanagtag sa mga information brochure sa mga katapos ang Municipal Resilience Team sa Banwas ng Tibyao. Ang ining aktibidad kamay sang municipal orientation sa idalom sa Stage 1 sa Community Resilience Implementation Process sa dindirigin pakilala sa mga lokal nga stakeholders sa mga plano, proseso, kag importansya sining bag-o nga kalahi seats modality. Para sa mga intern nga sa Nigeria, Ereo kag Maria Isabel Morales, ang ini nga proyekto hindi lang basta pagpanagtag sa mga material, kundi nangin oportunidad man ini agud ma-experiensyahan nila mismo ang mga balor sa serbisyo, komunidad, partisipasyon kay empowerment nga madugay na ginsugudan sang kalahi seats. Pagi sa ila aktibo nga pagbulig, ginpakita sa duha ka interns ng ila dedikasyon, compassion kag commitment sa mga palaabuton nga development workers sa din kay reflect sang kalidad
kag tagipuson sa Kalai Seeds kasang DSWD. Patayon sa Quiapo ang Kalai Seeds Regional Program Management Office o kon RPMO sa pagpanagtag sang leksyon ka oportunidad sa mga interns. Pamaagi man sa ini nga programa, mapatuman nilang maayong nga serbisyo sa komunidad nga may profesionalismo, empatya kag matutud nga commitment sa serbisyo publiko agon mga instrumento sang pagbag-o sa mga komunidad nga ginalauman nila nga pagserbisyuhan sa mga palaabuton nga panahon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Negros Occidental nagabaton sang international recognition sa coastal conservation. Detalye sang balita, Hope Torres. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginkilala sa international level ang tikang sang Negros Occidental sa pagpangapin sang baybayon kag wetlands sa tapos hatagan sang Certificate of Global Gratitude and International Recognition ang probinsya. Ginbato ni Provincial Environment Management Officer Attorney Julian Bendrillo ang pagkilala sa ngalan sang gobyerno probinsyal sa isa ka seremonya sa DENR Central Office. Ginhatag ang pagkilala sa conservation story Municipal Waters in Harmony Negros Occidental's Legacy in the 7th Ramsar Site. Nga ginpakita ang madinalagon nga pagpatuman sa Provincial Network of Coastal Greenbelts and Wetlands Conservation Areas sa napulo ka lugar sa probinsya. Ginpangunahan ni DENR Secretary Juan Miguel Cuna ang seremonya. Sa citation, halos 3 ka beses nga naglapad ang bakawan sa Negros Occidental. Halin sa 560 hectares nangin 1,436.8 hectares na ini bangod sa pagbinuligay sang lokal nga pamunuan, komunidad kag mga stakeholders. Nakabulig man ang programa sa pagpadamo sa mga migratory birds, pagdamo sa isda kag paghatag palangabuyan. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. magatag lang kita sa pila ka mga pahanumdum, magabalik lang ang Headliners Boss. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us. Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven with 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. They'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ikita sa aton nga pagpangalaga diri sa Headliners Boss, Philippine Standard Time, plus 4:31 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. WVSU Journalism Program ginpaydalon sa bagong nga accreditation survey visit. Detalye sang balita, WVSU Intern Frenchie Banyas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginpaidalo ng Bachelor of Arts in Journalism program sa West Visayas State University College of Communication sa 4th Survey Visit Second Cycle Accreditation na ginpatigayon sa Accrediting Agency of Chartered Colleges and University in the Philippines Incorporated sa Hunyo 15, tubtub 17, paagi sa Zoom. Ang 3 kaadlaw nga proseso ginpatigayon
bahin agud masiguro nga ang programa nagapadalin sa pagsunod sa talaksan sang kalidad sa pagtudlo, pagtuon, ekstensyon, serbisyo para sa estudyante kag iban pang aspeto sang operasyon akademiko. Ang accreditation team ginpangunahan ni Dr. Adrian Aguilar Halin Bicol University bilang team leader kag si Dr. Shelani Dacumos sang University of Rizal System bilang lead accreditor. Upod sa nagtambong si Vice President for Academic Affairs Maria Asuncion Christine Diquila, mga representante sang Quality Assurance Office, COC faculty kag iban pang opisyal sang universidad. Sa closing program sang Hunyo 17, ginpahayag ni Aguilar ang impresyon sang team sa programa kag sa kolehiyo. Ginpasindunggan niya ang mga faculty members bangod sa ila dedikasyon kag profesionalismo nga iya ginlaragway bilang talagsaon sa pagpatuman sang akademiko nga responsibilidad. Ang accreditation visit kabahin sang padayon nga pangikasud sang websus sa pagpasanyog sang academic excellence, pagpatuman sang quality assurance, kag pagpalig-on sang outcomes-based education sa tanan nga programa akademiko. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Frenchie Banyas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Nagpirmahan na isang sisterhood agreement ang probinsya sang Iloilo pinagi kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kay probinsya sang South Cotabato yung represent ni Governor Reynaldo S. Tamayo Jr. Araman sa kibatan si Vice Governor Lian Dibuque, kaupod si Provincial Tourism Officer Aline Yusin, kag Provincial Administrator Raul Banyas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time alas 4:34 sa hapon. Gagamit ito manatipon nga balita sa PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team. Webes Hunyo 18, tuig 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.